Okay? Pagpalang araw, kaibigan. Ito yung kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. May dala tayong Biblia. Magandang balita, Biblia, Catholic Edition. Ang ating pong babasahin dito, sandali tinitignan ko. Ang babasahin po natin ito. Yung sa Lucas chapter 19 verse 1, nakilala ni Zacchaeus si Jesus. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. 2. May isang tao roon, ang pangalan Zacchaeus, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at siya'y mayaman. 3. Sinikap niya makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya'y pandak. Pandak pala si Zacchaeus. 4. Kaya't patakbo siyang nauna sa dahanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. 5. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Zacchaeus at sinabi, Zacchaeus, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Nagmamadaling bumaba si Zacchaeus at tuwang-tuwa tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. 7. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. 8. Tumayo si Zacchaeus at sinabi kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking kayamanan. At kung ako'y may nadayang sino man, isasauli ko ito sa kanya na makahapat na beses. 4 times. 9. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambayang ito, sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. 10. Ang anak ng tao, referring to Jesus, ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. So, si Zacchaeus, in short, siya po ay isang naligaw. Siya siyang taong naligaw. Kaya sabi ni San Lucas, sa verse 10, naparito si Jesus para upang hanapin at iligtas ang naligaw. Kasi po masamang tao si Zacchaeus. Sa kanya pong klase ng hanap buhay, siya po ay maniningil ng buwis, tax collector. Isipin niyo po, wala pa sinasabi si Jesus Antimanoy namin na niya, kasalanan niya. Anong kasalanan niya? Yun nga po, tax collector siya, mandaraya siya. Kaya ang sabi ng mga tao sa kanya, tingnan natin yung sinabi ng tao. Sa chapter 7, ay verse 7. Lahat ng nakakita nito, lahat na nakakita, ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. Makasalanan ang tingin ng tao kay Zacchaeus. Bakit po? Kasi nga tax collector siya. Kung makasingil siya ng buwis, sobra-sobra. Kaya yung paggamit niya, kalahati ng aking kayamanan, sabi niya, ipamimigay ko sa mga mahirap. At yung aking nadaya, 4 na beses kong ibabalik yung nadaya ko sa kanila. Isipin mo, the moment na nakita niya si Jesus, wala pang sinabi si Jesus, umaamin na sa kanyang kasalanan. Ano yan?
repentance. Kasi ang tao po, ang kasalanan kasi ay paggamin. Mapapatawad, diyan pinakikita lang ni Jesus, para mapatawad ka, aminin mo yung kasalanan mo. Kasi kung wala kang aaminin, anong patatawad sa iyo ng Diyos? Wala. Kahit alam ng Diyos na may kasalanan ka, pero kung wala kang paggamin, yan, yung acceptance sa iyong kasalanan. Kailangan magkaroon ka ng acceptance sa iyong kasalanan. Tingnan ninyo ang sinabi ni Jesus nang magsimula siyang mangaral sa lupa. Dito po sa Mateo chapter 4 sa verse 17. Anong sabi rito? Magmula noon, nangaral si Jesus. Itinuturo niyang magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit na dumating ang kaharian ng Diyos. Si Sakeo po naligaw, hindi siya pinag-aharian ng Diyos. Yun ang purpose ng Diyos, kaya pinadala si Jesus upang hanapin yung mga naligaw, yung mga nadaya ni Satanas. Kaya wala pa masinasabi si Jesus, kundi ano sabi ni Jesus, bumaba ka muna dito sa kayo at makikituloy ako sa inyo. Pero alam ni Jesus kung anong klaseng tao si Sakeo. Bakit? Wala pong may lilingid sa Diyos eh. Lahat ng bagay alam ng Diyos ang ginagawa ng tao. Yun ang parahan upang si Sakeo ay magsisi. Huwag timanin namin yung kasalanan. Sa panahon natin, pwede ba sabihin ng tao yan? Ipamigay ko yung kalahati ng kayamanan ko sa mga mahirap. Ay mahirap gawin ng tao ngayon yan. Mahirap. Kaya yung mayaman nga, imbis na pamigay yung kayamanan nag-aangat pa ng maraming kayamanan Kung minsan, nagnanakaw pa nga Hindi nagbabayad ang bis. Karamihan po ng negosyanteng mayaman. Kung magbayad ba sila, dinadaya nila yung tax. Bakit ko alam yan? Meron po, yung bayaw ko pati na yun Ang trabaho niya sa City Hall, tax. Taon-taon kinukwento niya. Maraming mga negosyante na minamagic ang tax. Halimbawa, ang babayaran mo, sabihin na natin 1 million. Hindi naman babayaran ng yun. Mamagicin yung mga mamagicin. Tapos magbabayad na lang ng ganitong halaga. At magbibigay na lang for the boys. Itong si Sakeo, wala pang sinabi si Jesus Antimano. Kaya sinabi ni Jesus, anong sabi ni Jesus? Sa 9, at sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon. Ibig sabihin, hindi po ligtas si Sakeo pag namatay siya. Pupunta sa sapoy ng impyerno. Pero nang inamin niya, natutulungan niya yung mga mahirap, yung kalahati ng kanyang kayamanan, ipamimigay. At yung mga dinaya niya na masabis, isasauli niya ng makahapat na beses yung kanyang dinaya. Halimbawa, dinaya niya sa iyo 10 piso, magkano yung 4 na beses? 40. Yun. Kaya, yung kaligtasan, kaya sabi ni Jesus nang magsimula siya mangaral, pagsisiyan ninyo talikuran ng inyong mga kasalanan, sapagkat malapit na dumating ang kaharian ng Diyos. So, the moment na sinabi ni Sakeo, doon po dumating ang kaligtasan. Ibig sabihin, pinagarihan siya ng Diyos. Amen. Dati hindi. Kasi, yun nga, masama ang trabaho niya, tax collector, naninigil na sobra-sobra.
tatandaan niya po yan. Kaya ako nung magsimula akong magtrabaho, at the age of 20, nag-employed na po ako sa private. Eh yun naman company namin, masipag naman magkaltax ng bis. Wala kami ligtas. Sweldo, may buwis. Commission, may buwis. Bonus, may buwis. Yung Christmas bonus, may buwis. Masipag mangulekta yung aming employer. Kaya kami mga empleyado, wala kaming kawala. Kaya, okay naman yon na magbayad ka ng bis kasi may magamit ng gobyerno sa mga infra. Yung infra, yung mga construction, kalsada, ospital, eskwela, kung ano pa. Kaya saan kukuha ang ano dyan? Saan kukuha? Eh di natural, magbayad kayo ng bis. Para meron siyang nagastos. Yung iba, yawan ko. Ito yung lead niya, no? Dito po tayo sa SM Manila ngayon. Katatapos natin kumain. Chicha. Kaya, nagano muna tayo dito. Nag-share muna. Mabuting bagay na mabulay yung salita ng Diyos, ano? Amen. God is good. All the time. Sige, hanggang dito na lamang po, ano? Itong ating munting video tungkol po sa kaligtasan. Tungkol po kay Sakeo, yung tax collector na matakaw. Alam niyo po kahit ano sama ka, ano sama ng tao, basta yung kasalanan mo, inamin mo sa Diyos, patatawarin ka ng Diyos. Kaya ni Sakeo. Kaya sabi ni Jesus, dumating ngayon sa tahanan ito ang pagliligtas ng Diyos. Isipin mo, kung mamatay si Sakeo, nahulog sa Sikamoto, at nabagok ang ulo, patay, impyerno siya. Di ba? Kaya mas maganda po, be sure, lahat naman po tayo nagkasala. Walang taong hindi nagkasala. Lahat tayo makasalanan. Yan ang sinasabi ni Apostol Pablo. Kaya dapat tayo ay isuko ng buhay natin kay Jesus. Ito po. Roma 3:23 sapagkat ang lahat nagkasala at wala sino man nakahabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat daw po nagkasala, no? Kaya walang hindi. Kaya may even Pablo, sulat nito Apostol Pablo, hindi niya sinabing wala akong kasalanan. Hindi sinabi niya, lahat tayo nagkasala. Pero pa siya sinabi rito, tingnan natin yung patotoo ni Pablo. Ito. Doon sa unang Timoteo, chapter 1 verse 15, sa last paragraph, sabi ni Pablo, at ako ang pinakamasama sa kanila. Talagang makasalanan siya, pinakamasama sa kanila. Ibig sabihin, sa lahat ng masama, siya ang pinakamasama. Eh bakit po? Eh mamamatay tao siya. At ang pinapatay niya, mga halagad ni Jesus sa kanyang panahon. Kaya sinabi niya, siya ang pinakamasama. So, may paggamin ba si Pablo? Oo, sinasabi niya nga, ako yung pinakamasama eh. Hindi ba paggamin yun? Oh. Kaya ano sabi niya? Tingnan natin ha. Sa unang Timoteo 1:12, nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Jesucristo na nagbigay sa akin ng lakas. Dahil itunuring niya ako makakarapat-dapat na maglingkod sa Kanya. Wala po siya, hindi siya karapat-dapat talagang maglingkod. Pero dahil po sa kanyang paggamit sa kasalanan, ayun,
13, kahit na noong una nilabas ka nga, ninusig at nilait ko siya. Si Jesus yung nilait niya. Sa kabila nito, inabag sa akin ng Diyos. Sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong ako hindi pa sumasampalataya. Yan. Nung wala pa siya pananampalataya kay Jesus, hindi niya pala alam ang ginagawa niya. Ano bang ginagawa niya? Yup, inahanap niya yung mga Kristiyano. Inahanap niya yung mga tagasunod ni Jesus. Para ano? Para patayin. Diba? Yung iba pinabibilanggo, yung iba pinaparusahan, yung iba pinapatay. Kaya kanyang paggamit, ako yung pinakamasama sa lahat ng masama. Lahat naman po tayo masama eh. Pero sabi ni Pablo, ako yung pinakamasama. Pero kinahabagan siya ng Diyos. Ano? Sa 14, pinasagana sa akin ng kagandang loob ng Panginoon at ipinagkaloob niya sa akin ang pananampalataya at pag-ibig na natatagpuan sa ating pag-isa kay Kristo Jesus. 15. Totoo, pahayag na ito at dapat paniwala ng lahat. Si Kristo Jesus dumating sa sanlibutan upang iligtas sa mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa kanila. So, yun palang pagpunta ni Jesus sa ating lupa dito sa mundo upang iligtas yung mga makasalanan. Sino yung makasalanan? Di lahat tayo. Nandahil po sa kasalanan natin, ipinako si Jesus sa krus. Kung hindi po ipinako sa krus, wala tayong kaligtasan. Ganyan po tayo kamahal ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Kanya lang tayong mga tao, imbis na suklihan natin ang pagmamahal ng Diyos, anong ginagawa natin? Yung ayaw ng Diyos, yun ang ginagawa natin. Yung gusto ni Satanas, yun ang ginagawa natin. Hindi po ba totoo yan? Sabi, alam mo nang masama magdroga, nagdodroga ka pa. Di ba? Yun po. Kaya, yung gusto ng Diyos, ayaw natin gawin. Kailangan gawin po natin ang gusto ng Diyos. Kasi in the end, tatawag ka sa Diyos, mananalangin ka sa Diyos. Ang mahirap, yung gusto ng Diyos, ayaw mong gawin, pagkatapos dumadalangin ka pa. Tumatawag ka sa Diyos. Di ba parang lokohan na lang? Hindi ganon. So maliwanag po, lahat tayo nagkasala. Kaya pala pinadala si Jesus dito upang iligtas ang mga makasalanan at tayo po yung makasalanan. Yung buong tao sa buong universo, lahat ng nabubuhay at tumingang tao, lahat po tayo nagkasala sa Diyos. Sabi ni Pablo, at hindi tayo nakahabot sa kalwalatian ng Diyos. So anong dapat gawin? Di magsisi. Paano pagsisisi? Pagtalikod ng kasalanan. Kagaya po si Magdalena. Anong trabaho ni Magdalena? Hostess. Nagbebenta ng aliw. Anong sabi ng mga tao? Sinumbong si Magdalena eh. Sabi nila kay Jesus, Maestro, itong si Magdalena nagbebenta ng aliw, nahuli namin. Kita niyo? Ano sinabi ni Jesus? Di yung walang kasalanan, kayo lang unang bumoto sa kanya. Imbis na batuin po si Magdalena ng mga tao noon, yung mga mismo nakahuli hindi nila binato si Magdalena para mamatay. Umalis na lang sila. Bakit? Sabi ni Jesus, yung walang kasalanan sabi sa Biblia, lahat tayo makasalanan. Di po ba? Kaya lahat tayo pantay-pantay lang sa Diyos. May mayaman ka, may hirap ka, ano man ang kulay mo, ano man ang itsura mo. Pantay-pantay lang tayo sa Diyos, ano? Kaya kung maganda ka, hindi ka pwedeng magmalaki kahit pangit yung kasama mo.
Kaya ako po nasasabing pangit, pag meron ka nakita maganda, meron ka nakikita hindi maganda. Pag hindi siya maganda, anong sabi ng tao? Pangit. Kasi nakakita sila ng maganda. Okay, hanggang dito na lamang po ang ating munting video. Sana natuto kayo na meron kayo napulot na aral. Sabi nga ni Jesus, repent. Sapagkat malapit nang dumating ang paghahari ng Diyos. Once na nag-repent ka, doon ka paghaharian ng Diyos. Kaya si Sakeo, nung nag-repent si Sakeo sa harap ni Jesus, ano sabi ni Jesus? Dumating ngayon sa tahanang ito ang kaligtasan. Yan po. Ibig sabihin ng kaligtasan, kung mamamatay si Sakeo sa oras na yon, hindi siya mapupunta sa apoy ng impyerno. Pag sinabing ligtas, walang impyerno, palangit ka. Ganun lang, Ito, galing pala ako ng biyaya. May marka pa ako ng biyaya. Ito. Kaya nag-relax muna tayo dito. Sige, hanggang dito na lamang. Yung kaibigan, brother Manny Bautista, like, share na share. Ay yung mga na-share, share nyo po sa iba. Biblical po turo natin tungkol sa kasalanan. Kaya natin pinaksa si Sakeo na makasalanan kasi po tax collector siyang mas kasalanan. Ito po yung ng biyaya, hanggang ngayon nakadikit pa pala. Pagpapasok kasi sa opisina ng biyaya, nilalagyan kanya. Pero hindi ko na malaya na dikit pala sa akin ng guwat. Katibayan, okay ka. Okay. Bye, yung kaibigan ni Jesus, brother Manny Bautista. God bless us all.